That's my wrong number. Dito ako na-confine. Unang-una, this is the toilet. Ayan, malinis naman. Ayan, mirror, lagi na tissue, hand wash. So, tapos ito. Lock siya. Kasi ano to eh, shared room siya. Tapos ito yung bed ko. Yan yung bantay kong gwapo. Tingnan mo. Pugi. May tag dito. Mayroong maliit na ref. Ang tanong, may laman ba? Marami. May laman ba? Kami ito sa Sobrang dami. oh, sana all. Actually, ginawa mga fruits namin din ni Nash. Pagkari ka nakuha. Talaga, binida yan. Yan, mga dala nila yan. Tapos, mayroong washing basin dito. So, ito yung incline bed ko. Kasi mabot ko mga kunakan. Extra sa mga food. Yan. May TV. May tag dito. Cabinet para sa mga lalagyan ng damit. Ito naman yung view niyo sa labas. Ayan. Puro mga bahay. Wala kayong makitang mataas na gusali kasi nasa ano na to eh. Parang sa gilid na ng Riyadh. Nasa ano to sa Dar Al Baida. Kung saan dito yung last station ng Blue Line ng Riyadh Metro. Actually, walking distance lang dito yung Dar Al Baida station. So ayan, makikita niyo mga bahay na lang na parang mga cartoon. Yan sila. So yung sa loob. Ito na arrange na kasi may darating ata na patient na mag-stay dito. Maganda to kasi meron siyang cabinet. Ayan. Meron siyang television. Ito yung upuan ng bantay dito sa kabila. Ito naman yung para sa akin. Pero swerte ko kasi yung tagabantay ko, di ba? Gwapong gwapo. Mashallah, tabarakallah. Alhamdulillah. Malakas na. Hopefully, ma-discharge kami today. Kasi nung sabi ng doktor kahapon, either today or tomorrow. Pero hindi ko alam kasi may na-receive akong message from Bupa na may na-forward sa kanila na application for another procedure at tanggap na. So hindi ko alam kung anong procedure yun. Baka isunod na agad yung general surgery para doon sa gallbladder, removal of the gallbladder. Ang daming saging. Paano yung itong uubusin? Ma-overripe to tapos siya masira. Sari po. Sorry? Magandang gawing yan, banana cake. Experiment namin yan kasi ito nag-aral to ng baking sa Comsofil. Kaway-kaway sa mga taga Comsofil dyan. Product din ako ng Comsofil, kaya lang di ko pa nakuha yung certificate ko. Baka naman. So, napakaganda dito talaga sa hospital na to. Malinis yung facility. Saka sobrang babait ng mga doctors, mga staff. So, yung mga doctors, talagang inaalagaan ka talaga. Alhamdulillah, dito kami napunta. Galing kami actually sa Al-Aber Hospital. At dito kami na-refer ulit. So yun lang, alhamdulillah. Alagaan natin ang ating mga health. Kasi mahirap magkasakit lalo na nasa malayong lugar ka. Away from the family. Ako, I'm lucky enough na nandito yung mga close friend ko. Mga close friend ko na tinuring akong parang totoong kapatid. Hindi nila ako pinabayaan from day 1 hanggang ngayon. Ito si best friend Gary sa akin natulog kagabi. The other night is si Casey. So, ang tanong ngayon ay bakit ako napunta dito? Paano ako napunta dito? So actually, it is past 2 months. Laging sumasakit yung pusong ko. And I thought yun yung ulcer ko kasi may ulcer ako eh. Tapos I feel like may ulcer ako kasi pag nakakain ako ng spicy tsaka oily, nag-trigger siya, sumasakit siya. So pumupunta ako ng clinic, bibigyan ako ng pain reliever tsaka medicine. Nawawala naman. Pero this past 2 months, napapadala siya. Kaya sabi ko parang may something. Kailangan ng deep investigation. So last Monday, pumasok na ako sa office, still paining.
pinilit ko pa rin pumasok dahil akala ko mawala lang din kasi nag-take ako ng medicine. Hanggang after sa na to her, hindi na nawala yung sakit niya at palala ng palala. Kaya sinabihan ko yung kasama ko sa office na ihatid nila ako sa bahay para doon na lang ako mag-stay. Kaysa doon ako sa office nakatambay. So, along the way, ang iniisip sana ng kaibigan ko is dalhin ako doon ulit sa clinic kung saan kami usually na pumupunta. Buti na isipan niyang dumaan kami sa another clinic which is along the way from office to our accommodation. Ano yun eh? Al-Quds Clinic. Pagpunta namin doon, nakita ng doktor yung eyes ko na parang yellowish siya. Sabi niya, parang may problema sabi niya sa loob. Kailangan mo ng ultrasound. So yun, agad-agad na ultrasound ako. And sa finding ng ultrasound, mayroon akong stones. Mayroon akong multiple stones sa loob na aking gallbladder. Tapos, isa sa mga stone, nahulog siya sa bile duct. Tapos, nabara niya yung bile duct. So, lahat ng mga waste juice na nilalabas ng liver ay hindi napupunta sa intestine, kundi na-absorb ng katawan ko, bumabalik doon sa liver. Kaya naninilaw na yung mata ko, yung skin ko, tsaka yung ihi ko, sobrang orange eh, hindi lang yellow, kundi naging orange na. So, sabi ng doktor, immediately may refer ka sa hospital para ma-actionan daw. Baka daw alisin yun. So yun, na-refer nila kami sa Al-Aber Hospital at yun ang finding ng doktor na dapat surgery daw. So bago sila mag-conclude na surgery talaga, pina-MRI muna ako. So after ng MRI, yun nag-conclude sila na kailangan alisin yung nakabara na stone sa bile duct through endoscopy, yung operation na endoscopy. So yun, ni-refer na kami dito sa Ali bin Ali Hospital at dito ginawa yung endoscopy ko. That was 3 days ago. Inalis siya through the Hindi ko nakita yung procedure kasi nakatulog ako nung mag-start na yung operation. So inalis nila yung nakabara. Alhamdulillah, bumalik sa normal yung kulay ng ihi ko. Tapos yung paninilaw ng mata ko, as you can see, medyo bumabalik na sa normal. Yun yung paninilaw din ng skin ko, bumabalik na rin sa normal. So, accordingly, naalis na yung stone, pero yung gallbladder, tinalian nila para hindi na ulit mahulong yung ilan pang mga bato doon. So, according sa doktor, kailangan daw talaga alisin yung gallbladder dahil 90% daw sa mga patient na may ganito yung case ay inalis daw talaga yung gallbladder. Yun daw mas safe. So, nandito pa ako sa hospital for fourth day. At sabi ng doktor, once na ma-discharge ko, magpapahinga lang ako ng about 2 weeks. Tapos, babalik ako for the surgery. Aalisin yung gallbladder. So, nagtanong-tanong ako kung mayroon bang ibang paraan na hindi alisin yung gallbladder. Totally alisin. Like, alisin lang yung mga stone or baka may mainom ako na pwede matunaw. Wala daw kasi hindi naman pagka sa gallbladder daw ang solusyon lang daw ay alisin na lang. So that's the decision na alisin na lang. Ayun daw ang mas maganda para sa health ko. Kaya lang pag naalis na yun, I have to be very careful sa aking mga diet. Hindi na ako pwede ng mga fatty food, mga fatty food, mga spicy, mga maalat. So, yun ang mangyayari. So, it's a wake-up call sa katulad ko mga OFW. Kasi sobra akong nag-iingat sa aking health. Hindi ako yung taong mahilig magkain ng kung ano-ano. Kaya lang, siguro siyempre matagal na ako dito sa Saudi. So, for more than a decade, ngayon pa lang lumabas yung epekto ng mga nakain ko noon. Alam niyo naman yung pagkain dito, kabsa, oil yan, niluluto sa oil. Mga manok, niluluto sa oil. Minsan may mga maalat pa. So, nag-form daw yun sila ng may liit na kristal hanggang nagbubuo na sila hanggang maging stone. So, yun na nangyari sa case ko.
So, ingatan natin ang ating mga kalusugan na hindi tayo magkaya sa mga ganito, magkaroon ng ganitong karamdaman kasi sobrang hirap na magkasakit na habang nasa malayong lugar ka, habang nasa abroad ka. Swerte ko na meron ako mga kaibigan na hindi ako pinabayaan from day one up to now. Kaya lang, yung sakit pa, grabe yung sakit. Kasi the whole time na nandito ako, grabe yung sakit ng tiyan ko. Lalo na nung after ng operation ng endoscopy, feeling ko yung buong tiyan ko parang pinag-ano eh. Parang nagkabaliktad-baliktad na yung laman ng tiyan ko. Kaya sobrang sakit nung first day ng operation ko. Hindi ako makagalaw, even magsalita, sumasakit ang tiyan ko. Pero day by day, nababawasan yung sakit kasi constant yung pagbibigay nila ng medicine like antibiotics saka mga paracetamol at kung ano-ano pa. Ayan yung mga gamot ko. Wait. Ayan. Nakasalang na naman sila. So, yun nga. Pero alhamdulillah, I'm okay now. Nakakatayo na ako. Hindi na sumasakit yung tiyan ko that much. Nakakain ng normal. I am actually waiting for the doctor to visit me kasi we're expecting to be discharged today. Sana ma-discharge kami today because somehow depressing na mag-stay sa hospital. At least pag nasa bahay na ako, pwede ako maglakad-lakad sa labas. Lalo na pag medyo malambot pa yung araw. So yun lang guys. Kind reminder. Assalamualaikum.